Marahas na hinaklit ni Renz si Althea sa isang braso. Matapos na bitawan niya si Eleanor, hindi niya na maatimang palitan nila ng mga salita doon. Bitawan mo nga ako, mag-usap tayo ng dalawa. Para ano? Para pagbuhatan mo na naman ako ng kamay? Nangako ka sa akin, Renz, kahit yun man lang sana'y tuparin mo ngayon. Nangangalit pang mga ngipin ni Renz na piko na rin kay Althea. Hindi itong inaasahan niyang mangyari. Iba, mas kalmado nilang maayos ang problema ngayon dito. Ngunit sa halip na maayos ay lalong gumulo. Hindi na nga naayos ang issue sa part ni Eleanor sa pamilya niya. Eto pa, nadagdagan pa rin yon. Sa labas tayo mag-usap, lilinawin ko lang ang lahat na napagkasunduan. Bakit sa labas pa? Bakit ayaw mong iparinig yun sa kanila? Ayaw mo nun may witness sa kasunduan natin? Hindi bumitaw si Renz. Humigpit pang hawak nito sa braso niya. Puno ng warning ang mga mata niya. Renz, di ba sabi mo, barya lang yun? Ano pa bang nirereklamo mo? Umismid pa roon si Althea na makita niyang shock pa rin si Eleanor sa gilid. Tutok pa nitong bibig niya. Hindi makapaniwala sa nakikita niya. Hindi ba willing kang gumastos kahit na magkano pagdating sa kerida mo? Ano tong pinuputok ng butsi mo? Ganyan mo siya kamahal, hindi ba? Muling sinubukan ni Althea ang kumuwala, pero ang higpit pa rin ang hawak ni Renz sa kanya. Feeling niya sa higpit noon ay malapit ng pumasa. Ano? Kasalanan ko pa rin ba na nabuntis mo siya? Mali ko pa rin? Ako bang tumusok? Hindi naman ako, di ba? Nagpakasaya nga kayo tapos ako pa rin ang may kasalanan sa lahat? Tumigil ka na nga, Althea! Sigaw ni Eleanor na hindi na matagalan na nakikita ang paghawak dito ni Renz. Hindi pinansin ni Althea si Eleanor. Napakalit pa nga ng 15 million na halaga kung ikukumpara sa mga dapat ay achievement ko. Sa loob ng 3 taong naging asawa mo ko. Kung paano sa pilitan siya ni Renz na kinaladkad papunta sa sakyan niya, ngayon ay sa pilitan din siyang hinila palabas naman ng kanilang mansyon. Let's talk outside. Sinundan ng mga mata ni Eleanor ang dalawa. Hindi makapaniwala. Sa likod ng ulo niya'y selos na selos siya. Ano ba, Renz? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka sa akin dahil sinisira mo plano ko. Halos sumubsob si Althea sa gilid ng sasakyan nang malakas na siyang bitawan ni Renz. Nakaramdam na siya ng pagkahilo pero hindi niya ininda. Ang usapan natin ay papatunayan natin sa pamilya ko na hindi ikaw ang nagsumbong sa kanila. Pero ano tong ginagawa mo, Althea? Ibang mga sinasabi mo, ganyan ka na ba kahayok sa pera? Dahil ba pulubi ka na? Dahil ba wala ka nang makain? Ako ang gagamitin mo para lang magkaroon at magkamal ng salapi? Nanghihinang umayos ng tayo si Althea. Kinailangan niya pang ihawak ang dalawa niyang kamay sa tuhod para lang umayos ang balanse niya. Bakit hindi mo nalang ibigay ang gusto ko nang matapos na tayo? 10 milyon lang ang usapan natin, Althea. Bakit biglang 15? Nagbagong isip ko. Kaya bago pa muling magbago, ibigay mo na kagad ang gusto ko. Kung ayaw mong, marahas na tinulak ni Renz ang katawan ni Althea, pasandal sa pinto ng kanyang sasakyan. Nanlilisik ng mga mata sa sobrang galit niya. Huwag mo kong paikutin sa palad mo. Pinagbigyan na kita sa date na gusto mo. Sumunod ka rin sana sa napagkasunduan natin noon. Sa sobrang lapit ng mukha ni Renz sa mukha ni Althea, ay amoy na niyang familiar nitong pabango. Nawawala siya sa wisyo. Bumabalik sa nakaraan nilang isipan niya. Sagutin mo ko, Althea. Unti-unting nanlabong paningin ni Althea, ngunit hawak pa rin siya ni Renz. Yung panlalambot ng tuhod niya kanina naging mas doble pa. Please, let's settle everything. Tama na galit. Nasa punto na tayo na hanggang dito na lang tayo, Althea. Humina ang boses ni Renz. Puno ng pakiusap yon kay Althea na tila ba papanawan na ng kanyang ulirat. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako nag-expose kay Eleanor sa pamilya mo? Bakit hindi siyang tanungin mo? What if siya mismong gumawa ng paraan para lang makisaling pamilya mo at mas mapabilis ang annulment natin? Lumuwag ang hawak ni Renz. Saglit na napaisip, paano nga kung ganon? Malinis ang konsensya ko, wala akong masamang ginawa. Hindi ako lumabag sa napagkasunduan. Hindi rin ako nagsumbong. Tanungin mo rin ang pamilya mo, paano nalaman nila bago mo ko pagbintangan? Iba ang naging sagot ni Renz. Bumalik siya sa usapang pera. Plano mo bang gamitin sa negosyo yung perang makukulimbat mo sa akin? Iba ka rin, Althea Locsin.
Althea Locsin Salmeda. Tama niya sa pangalan niya. Nakakalimutan mo yatang asawa mo pa rin ako, Renz. Sa papel, sa mata ng lumika, sa paningin ng mga taong nakapaligid. Pero kung ibibigay mong halaga, walang inaksayang pagkakataon at kagad na dumapong malakas na sampal sa isang pisngi ni Althea. Hipokrita, mukha ka talagang pera. Binitawan na ni Renz ang katawan ni Althea. Tinalikuran ito takman ng iiwanan. Sa tingin ng lalaki hindi sila magkakaintindihan ni Althea kung pareho pa silang galit ngayon. Puno ng dismayang humakbang na siya palayo. Subalit agad din siyang natigilan na may narinig siyang malakas na bumagsak sa kanyang likuran. Ginapangan ng takot ang buo niyang katawan nang makitang si Althea yon. Nakabulagta na ito. Althea, kabadong tawag niya sa pangalan nito. Hindi mo ko. Hindi niya natapos ang sasabihin nang makitang kakaiba ang pamumutla ng mukha nito. Halos talunin niya ang distansya nila para lang makalapit. Althea! Natataranta niyang tapik sa magkabila nitong pisngi. Ano ba? Saglit na dumilat ang mga mata ni Althea, ngunit sa sobrang panghihina ng katawan ni kagad din yung sumara. Don't play a tricks, hindi mo ko. Binuhat na ni Renz ang katawan ni Althea nang maramdaman niya ang panlalamig ng balat nito. Kabado na siyang ipinasok ito sa likod ng kotse at mabilis na nagmaneho paalis dito. Dinala niyang katawan nito kanina sa ospital, kung saan ito pinuntahan. Narito na siya kanina, Dok. Komento ng nurse na kasama ng doktor na tumitingin kay Althea noong umaga. Anong mali sa kanya? Si Renz na hindi magawang umalis doon kahit pa nakakaagaw na naman siya ng atensyon ng karamihan sa staff. Ang taas ng lagnat niya kanina. Sagot ng nurse sa pag-aakalang yun ang tinatanong ni Renz tungkol dito. Ang tigas kasi ng ulo ng pasyente nating ito. Kumpli ng doktor na humihingi noon ng pirma kay Althea. Kung ginawa na niya ng paraan ang hinihingi ko, tapos na sana ang problema niya. Wala nang side effects. Ano bang sakit ang meron siya? Singit na ni Renz na confused pa rin. Bakit ang hina ng resistensya niya? Nabaling ang atensyon ng doktor kay Renz. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. Kilala niya ito, ngunit ang hindi niya alam ay kung anong koneksyon nito sa kanilang pasyente. Mawalang galang na po. Kaano-ano mo po ang pasyente? Yung ganito pong matters ay confidential at para lamang po sa immediate family. Napakamot na sa ulo si Renz. Gusto niyang malaman ang sitwasyon nito, kaya naman wala siyang option kung hindi sabihin na lang sa kanilang totoo. Ako ang kanya. Babe! Agad silang napalingon sa direksyon kung saan nanggaling ang boses ni Eleanor. Malalaki ang hakbang nito palapit sa pwesto nila. Hindi alintan ang mga matang nakapaligid doon. Eleanor, anong ginagawa mo dito? Tinapon ni Eleanor ang katawan niya kay Renz upang mahigpit na yumakap. Humikbi-hikbi pa to parang naiiyak. Sinundan ko kayo. Lumipad na mga mata nito sa kama kung saan nakahiga si Althea. Ano nangyari sa kanya? Wala, nawala lang siya ng malay tao kanina. Pinagmasdan pang mabuti ni Eleanor si Althea. Mahimbing pa rin itong natutulog. Idagdag pang mga gamot na binigyan ng doktor sa kanya. Hindi mo kailangang sundan ako dito, Eleanor. Sana'y sa bahay ka na lang at hinintay mo kung umuwi. Muling umangklang isang kamay ni Eleanor kay Renz. Dumikit pa ito dito. Out of place na lumayo ang doktor. Ni hindi nasasagot ang tanong ni Renz. Akala ko mag-uusap lang kayo sa labas. Matagal na nung hilahin mo siya kaya minabuti kong sumunod. Mukhang hindi na rin naman yata tuloy ang pakikipag-usap ko sa mga magulang mo. Hindi na sila bumalik. Hindi na nagkomento si Renz at binalikan na lang ang mga nangyari. Ang mom mo na lang ang bumalik at alam mo kung ano sinabi niya? Ipatatanggal ko anumang mangyari. Alam na ni Renz ang tinutukoy nito ay ang tungkol sa pagbubuntis niya. Hilaw ang naging ngiti ni Eleanor. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang trato ng mga magulang ni Renz sa kanya. Alam niya sa sarili niya kung sino mas maganda sa kanila ni Althea. Siya yun, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Wala itong panama sa kanyang itsura. Kung gusto raw nating ikip ang bata ay kailangan matapos na natin ang annulment niyo. Renz, please. Gawin mo lahat para pumayag si Althea. Gawin mo yon para sa bata. Umaasa si Eleanor na pakikinggan ni Renz ang pakiusap niya. Mahal pa siya nito, alam niya. Mahal na mahal. Nung una'y paghihiganti lang ang pakay niya, ngunit nang makita niya ulit si Renz matapos bumalik ng bansa ay parang nakalimutan niya na yon. Ang tanging gusto niya na lang na mangyari ang maikasal sa lalaki. Hindi niya na mapigilang mapabalik tanaw sa nakaraan nila. Kahit sabihin
Nagaling si Eleanor sa pamilyang may kaya. Hindi naging basehan yon para magustuhan siya ng pamilya ni Renz. Noong malaman ng pamilya nito na may girlfriend ng lalaki, hinanap nila kung sino. Nang matagpuan ay binigyan siya ng malaking amount ng pera kapalit ng pananahimik at paglayo. Kasama ang pangakong hindi manganganib ang pangalan ng tagapagmana ng Salmeda Holdings. Malayo pang maaabot ng anak ko, layuan mo siya, hindi kayo bagay. Yun ang eksaktong salita ng ama ni Renz kay Eleanor na makipagkita. Bakit po? Tinatanong mo pa talaga? Magkano ba kailangan mo? Sabihin mo. Nilapag nito ang isang bag na puno ng pera. Sobrang bata pa ng isipan ni Eleanor ng mga panahong iyon at agad nasilaw ang mga mata sa pera. Ano po bang ibig niyo sabihin? Naguguluhan pa rin si Eleanor. Hindi niya magets ang logic ng pagbibigay nila ng pera kapalit ng paglayo niya at ang pakikipaghiwalay kay Lawrence. Take it and leave the country. Sinunod niya ang gusto nila. Umalis siya ng bansa, dala niya ang pera. Nagpasarap siya sa buhay habang naroon hanggang sa unti-unti yung maubos. Nakita na lang niya online ang news about kay Renz na tapos ng mag-aral. Sobrang nakonsensya siya. Umalis siya ng walang paalam. Doon siya nagpasyang bumalik ng bansa. Baon ng pangarap na maging okay na sila at may second chance. Eksaktong 3 taon nang muli siyang bumalik. Subalit nalaman niya na may asawa na si Renz. Gumuho ang mundo niya pero hindi siya sumuko. Ginawa niyang inspirasyon ng mga naranasan at pikit mata niyang inalay muli dito ang katawan kahit patawagin siyang kabit na malandi at sobrang makasalanan. Umakto si Eleanor na siya ang tunay na asawa hanggang sa tuluyang makipaghiwalay si Renz sa asawa. Huwag kang mag-alala, Eleanor. Gagawin kong lahat para sa inyong dalawa ng ating magiging anak. Ganun pa man ang pangako ni Renz ay hindi pa rin nakontento si Eleanor. Iba ang kutob niya ngayong muli na namang napapalapit si Renz kay Althea. Hindi siya bulag sa nakikita. Puno ng concern si Renz sa babae. Maraming salamat, babe. Siniksik pa ni Eleanor ang katawan kay Renz kahit na ang atensyon nito ay nasa kay Althea at nag-aalala. Halika na, Renz, umuwi na tayo. Mamaya na, hintayin muna nating magising o magkamalay si Althea. Nagbagong hilat siya ng mukha ni Eleanor. Hindi niya gustong mga nangyayari. Hindi niya ito mapilit. Sige, labas sa ilong na sang-ayon ng babae. Hindi naman na sila naghintay ng matagal nang gumalaw ang katawan ni Althea. Para magbago ng pwesto ay napilit ni Eleanor na ihatid na siya ni Renz sa tinutuluyang apartment. Pwede bang sumama ako sa unit mo? Parang ayoko matulog ngayong gabi na mag-isa, Renz. Ganito naging setup nila kahit nabuntis na si Eleanor ay nakabukod pa rin. Sa kadahilan ng kasal pa si Renz at hindi pa anal kung kaya naman hindi nila magawang magsamang tumira sa iisang bubong lamang. Sige, sa unit ko na ikaw matulog. Labag man niya sa loob ni Renz ay wala siyang magagawa. Kailangan niyang pagbigyan ng babae para hindi sumama ang loob sa kanya. Thank you so much, babe. Nangunyapit na si Eleanor sa leeg ni Renz pagkarating nila ng unit nito. Ang buong akala ni Eleanor, porket dito siya natulog ay may mangyayari sa kanila kahit nabuntis siya. Miss na niyang gawin niyon kaya pinilit niyang sumama. Ngunit bigo siya. Inihatid lang siya ni Renz sa silid at agad na itong umalis. Alam kong pagod ka buong araw kaya sa ibang silid ako matutulog. Ayoko ring maistorbo kita. Nakabusangot nang umuso si Eleanor para ipakita kay Renz na may gusto pa siyang gawin nilang dalawa. Taliwas kasi yon sa inaasahan niya. Sige na, matulog ka na. Hindi komportable ang pakiramdam ni Renz kahit nasa unit na sila. Ang isipan niya ay naiwan sa ospital kung saan nakakonfine si Althea. Gusto niya sanang bumalik doon kaso hindi niya maiwanan si Eleanor. Naglalaro pa rin sa isip niya kung ano ba talagang sakit ni Althea. Hindi siya kampante na wala siyang alam, lalo't napapansin niyang labas nitong itsura na hindi isang normal. Okay, babe. Isang madiing halikang tinanim ni Eleanor sa labi ni Renz bago niya ito tinalikuran at isara ang pintuan. Hinimas-himas niyang umbok ng tiyan habang hindi maikala ang sadyang nakasukbit sa kanyang labi. Hindi na niya mahintayan tumira sa isang bahay kasama si Renz at alam niyang mangyayari ang lahat ng yun oras na matapos ang annulment. Sa kabilang banday umaga na kinabukasan, nagising si Althea, kinusot-kusot niyang mata habang bumabangon at naupo sa kama. Alam niyang nasa ospital na naman siya nang bumungad ang doktor niya sa nalalapit na operasyon. Naku, Mrs. makinig ka na sa akin.
Kinakailangan mo ng papirmahin ang papel sa asawa mo kung gusto mo pang magkaroon kayo ng anak sa hinaharap. Naging delikado ng lagay mo dahil sa sitwasyon. Tignan mo, nandito ka na naman ngayon. Dere-derechong sermon nitong nagpasakit pa ng ulo ni Althea. Okay po, Doc. Susubukan kong mapipirmahan ang papel ngayon. Sinabi na lang niya yun para wala nang mas mahaba pa silang usapan. Saglit na nag-isip si Althea upang humanap ng paraan. Ilang beses na sumagi sa isipan niya si Renz. Ang huling alaala niya kanina bago mawalan ng malay. Ilang minuto na rin niyang tinititigan ang number nito. Iniisip kong tatawag siya dito at sasabihin ng totoo. Kenzo, busy ka ba? Sa halip na si Renz ang tawagan ay si Kenzo ang pinili niya. Hiningi na lang siya ng pabor sa lalaki. Mabait naman ito, sure siyang never natatanggihan ng tulong na kailangan. Hindi naman masyado, Althea. Bakit? Meron ka bang kailangan? Can you do me a favor? Favor? Anong klaseng favor? Nahulog ng mga mata ni Althea sa kandungan kung saan nakapatong ang isang kamay. Nag-aalangan siyang sabihin ditong totoo. Ano kasi, hindi niya yun magawang ituloy. Come on, Althea, sabihin mo na. I will help you sa abot ng aking makakaya. Mariing ipinikit ni Althea ang mga mata, huminga siya ng malalim. Nasa ospital ako ngayon at… Nasa ospital ka? Bakit, ano nangyari sa'yo? Kamusta ka na? May panik na sa boses ni Kenzo na biglang napatayo sa swivel chair. Okay lang ako, pero kailangan ko ng guardian. Saang ospital? Text me the name of the hospital at pupuntahan kita. Maraming salamat, Kenzo. Maliit na bagay, Althea. Hinablot na ni Kenzo ang bagong hubad na coat kung saan ito nakasabit at lumabas na ng opisina. Merong pagmamadali sa mga yabag niya habang chinecheck ang exact address ng hospital. Ilang minuto lang ay nakarating na siya. Pasensya na talaga sa abala. Mahigpit nang niyakap ni Kenzo si Althea pagkakita pa lang sa kanya. Uulitin ko, Althea. Kung kailangan mo ng tulong, I am always available for you. Huwag kang mahiyang magsabi. Narito lang ako palagi para sa'yo. Hindi malaman ni Althea kung anong ire-react niya. Hindi siya sanay na makakuha ng sobrang atensyon mula sa ibang tao. Napapiksi siya nang humigpit pang yumakap si Kenzo. Oh sorry, nadala lang ako. Umatras na si Kenzo ng ilang hakbang palayo sa higaan ni Althea, nagulat pa rin sa ginawa ng lalaki kanina. Nakokonsensya lang ako kasi baka nang dahil dyan sa pagpupuyat mo, matapos lang yung design na binigay ko sa'yo. Alam mo na nabigla ang katawan mo na halos walang tulog. Umiling si Althea. Nahihiyang ngumiti. Hindi yun ang dahilan nun, Kenzo. Nagkibit balikat na lang si Kenzo dito. Hindi pa rin nagbabago ang pananaw. Nasaan ang kailangang pirmahan? Nabanggit na ni Althea sa text ang tungkol sa papel na kailangan ng pirma. Hindi niya dinetalye yon kung para saan. Hindi na rin nagtanong si Kenzo. Alam ni Althea na hindi mausisang lalaki kaya safe siya. Hindi kakalat kung saan ang issue. Heto, pirmahan mo lang sa gilid. Pahapyaw na pinasadahan ni Kenzo ng basa kung ano ang nilalaman ng papel na kailangan ng pirma. Nalaki ang mata niya nang matapos yun. Bakit kailangan mong paraspa? Saglit na napaiwas ang tingin si Althea. Akala niya hindi na siya tatanungin ni Kenzo. Pero since nasa sitwasyon na sang ito ay ito lang ang tutulong kaya aminin niya na lang ang lahat. Binalik niyang mga mata kay Kenzo na halos hindi kumukurap ang titig. Sorry Kenzo kung tinago ko to. Tandaan mo nung after graduation sa college na bigla ako naglaho. Marahang tumango si Kenzo. Nagpakasal ako ng panahong yun at piniling lumagay na lang sa tahimik. After 3 years of marriage, namin ay nag-decide kaming maghiwalay. On process ang annulment namin at pirma na lang namin ang kailangan. Hindi mo sinabi sa kanya? Hindi man tanungin ni Althea, alam niya kung anong tinutukoy ni Kenzo. Yun ay ang sitwasyon niya ngayon. Hindi na kailangan. Ayoko na rin na magkaroon pa ng ugnayan sa kanya. 1 buwan na rin mula nang lumaya siya tumiwalay sa akin ng tirahan. Malungkot na tinapunan ng tingin ni Kenzo si Althea. Hindi niya akalain na ganun na pala kabigat ang problema nito. Hindi niya yun napansin noon. Gusto ko sanang magpanggap ka ng asawa ko. Pirmahan mo lang ang papel para matapos ang operasyon. Hindi na sinabi ni Althea tungkol sa pagdadalang tao ng kabit nitong si Eleanor. Masyado nang drain ng energy at utak niya para gawin yon. Laking pasalamat ni Althea na hindi na magtanong si Kenzo at kunin ang ballpen para pirmahan na yon. Pwede ko bang malaman kung sinong maswerteng lalaki? Ang tanga naman niyang pinakawalan ka pa.
Umiling si Althea, hindi niya ito sasabihin kay Kenzo. Dahil malamang ay kilala niya to. Negosyanteng kaibigan at medyo famous din sa Renz. Baka nga ay mag-business partner pang dalawang yun. Ordinaryong mamamayan lang siya. Okay naman kami noong una, ewan ko ba kung ano nangyari sa amin. Saka kaya ko namang bayaran surgery fee nang hindi siya involved. Ayoko na rin magkautang na loob. Pero anak niya rin ang dinadala mo. Hindi niya alam na buntis ako. Hindi mo rin sinabi yun? Bakit? Hindi sumagot si Althea. Narespeto yun ni Kenzo. Hindi na ulit nag-ungkat. Nakakalungkot naman ang sinapit mo. Huwag kang mag-alala, Althea. Tutulungan din kitang makabangon. Magsimula kang muli. Magaling ka, matalino at saka maganda ka rin. Medyo namula na si Althea sa mga papuri ni Kenzo. Bilang kaibigan ay sanay na siyang marinig ang ilan dito. Natatandaan ko pa na ang dami mo nung manliligaw. Yun nga lang mali ang napili mo para sa habang buhay. Hindi na nag-react dito si Althea. Tinanggap niyang papel na may pirma. Ngunit natigilan siya sa sinabi ni Kenzo na hindi niya rin inaasahan. Ilang beses ko rin sinubukan noon na ligawan ka. Tigilan mo nga ako, Kenzo. Natatawa na si Althea nang putulin yun. May girlfriend ka nun ha? Ano na pala nangyari sa inyong dalawa? Like your relationship, Althea. It did not work so it ended too. Sayang naman. Walang sayang sa toxic na relasyon. Malay natin ngayon kaya pala tayo muling pinagtagpo ay tama ng oras at panahon. Hindi natin alam. Naguguluhang napakunot ang noon ni Althea. Hindi niya magets kung anong ibig sabihin ni Kenzo doon. Ang lalim na sa dami ng iniisip niya ay hindi malaman ang tunay na meaning. Doc, nandito na yung papers. May pirma na rin po yun ng asawa ko. Salamat ho, Mrs. Kailan ang operation, Doc? Singit ni Kenzo na lumapit pa sa doktor. Malalaman natin mamaya, Mister, sa availability ng mga operating room. For now, kailangan mag-undergo pa ng ilang examinations ang asawa mo. Kulang na lang umabot sa tengang ngiti ni Kenzo nang sabihin ng doktor na asawa niya si Althea. Hibang man siya dahil pagpapanggap lang iyon, ewan niya kung bakit parang sumasayaw ang puso niya. Sa saya't walang pagsidla ng tuwa. Sige Doc, bahala na kayo sa kanya. Nakabantay lang si Kenzo sa labas ng kunin ng mga nurse ang hospital bed ni Althea. Panay ang sulyap niya sa salaming dingding. Natatanaw pa niya si Althea sa loob ng examination room. Nag-aalala siyang hindi pa man pumapasok ng operating room. Hinga ng malalim, Mrs. Utos ng doktor kay Althea na mapansin na medyo kinakabahan ng pasyente. Habang nakahiga sa gitna ng room, ay hindi mapigilan ni Althea ang ilang patak ng luha. Malakas man siya sa harap ng maraming tao, sa ganitong sitwasyon ay medyo duwag din siya. Dapat kasama niya si Renz dito eh. Hindi niya tuloy maiwasan na naman ang selos at inggit kapag naisip na palagi nandyan si Renz para kay Eleanor. Bagay na hindi naman niya lang ma-experience dahil hindi pinaranas. Okay na ba ang lahat? Narinig ni Althea ang pagpasok ng doktor na gagawa ng procedure sa kanya. Muli para siyang sinasakal ng sariling mga luha. May karamay na sana siya kung magagawa lang niyang ipanganak ang bata. Kaso eto nga't babawiin na rin naman kaagad. Sorry Doc, hindi niyo po pwedeng gawin ang procedure sa pasyente. Ha? Bakit? Hindi po tuloy ang nakuna ng pasyente. Nakakapit pa rin po ang… Ano? Parang bombang naging pasabog yun sa pandinig ni Althea. Kanina lang ay hinihiling niya na sana hindi na lang nawalang anak niya. Tapos kaagad naman yung pinakinggan. Sorry po Doc, sobrang dami din ng dugong nawala sa kanya kaya maling diagnosis ang ginawa niyo? Paano na lang kung mas napahamak ang magiging anak niya? Alam niyo ba na maaari kayong matanggalan ng license? Binigyan niyo ng matinding stress ang pasyente. Ayusin niyo to. Inilabas na sa operating room si Althea. Sumalubong kaagad si Kenzo. Tapos na Althea? Umiling lang si Althea. Shock pa rin siya sa kanyang mga narinig. Hindi pa. Bakit kanila nilabas? I'll explain later, mister. Sabat ng doktor na nilalamon na ng guilt. Muling ibinalik si Althea sa room. Noon ipiniliwanag ng doktor sa kanilang dalawa ang misdiagnosis. Nagkamali sila ng examination dito. I am really sorry. Baka kami pang magiging dahilan kung bakit mapapahamak ang inyong anak. Hindi makapaniwalang napanganga si Kenzo. Hindi na alam ang i-react. Kailangan pa rin pong obserbahan si Mrs. kasi may mga gamot kaming pinainom sa kanya na maaring maka-affect sa magiging anak niya. Humihingi po kami ng paumanhin. Subalit wag po kayong mag-alala, binigyan na rin namin si Mrs. ng gamot na pangpakapit sa bata.
Nila mo na nakakabingit makapal na nakatahimikan ang paligid na silid ng lumabas ang doktora. Walang sino man sa kanilang dalawa ang nais na magsalita. Pareho silang nagulat. Kenzo, don't worry about it, Althea. Hindi ko sasabihin na kahit kanino nangyari. Maraming salamat, Kenzo. Pwede mo na akong iwan. Alam ko may trabaho pa sa iyong hinaghihintay. Sige, tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Huwag kang mahihiya. Hindi kita tatanggihan. Tumango na si Althea at ngumiti. Kung may time ako mamaya after work, susubukan kong bumisita. Lumabas na ito ng silid. Naiwan si Althea na lutang pa rin ang isip. Kung hindi na walang bata, ibig sabihin ay magkakaroon pa rin sila ng anak ni Renz. Bagay na ngayon niya lang napagdesisyonan na wag na muna sabihin sa iba. Ililihim na muna niya. Ano ang gagawin ni Althea ngayong nalaman niyang buhay pang anak nila ni Renz sa kanyang sinapupunan? Malaman pa kaya ni Renz ang dahilan ng panghihina ni Althea? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.